Maghahanda kami ngayon para sa birthday ni Mika. Gusto naming maging memorable ito para sa kanya dahil first birthday niya ito at first time niya kasama yung mga kaklase niya sa kanyang birthday. Pero may paparating na bagyo at hindi namin tansyado kung gaano karaming darating yung mga bisita dahil nga sa bagyo. Paano kaya namin ito mairaraos ng maganda? Panoorin nyo hanggang sa dulo. Siyempre nagsimula yung araw sa pag-prepare. Nagkabit kami ng mga decoration para dun sa bahay namin, para dun sa party. Medyo nahirapan ako kasi hindi naman kami talaga sanay nagpe-prepare ng decorations. Then nung bumili naman kami ng cake sa Goldilocks, pinapili ko si Mika ng cake na gusto niya. Then habang naghihintay kami ng cake, naputol yung bracelet ni Mika dahil naghaharutan sila. So nagkaroon pa ng konting aberya doon, namulot pa sila ng mga beads. Ayan, yan yung cake ni Mika. Okay na. Then habang tinatali ko na yung cake sa motor, nagkaroon ng konting problema dahil yung cake ay masyadong malapad. Hindi ko mapagkasya, pero yun, technically naayos ko naman. Then naglilinis na ako sa labas, dumating na yung mga kaklase niya. Hapon na rin yun, buti na lang kasi akala namin walang pupunta dahil nga parang umuulan ng umaga. Yun. Then nung inayos naman namin yung birthday cups nila, hirap i-assemble nung napili ni Mikang design dahil nakabaklas pa siya, pero pinagtyagaan naming ayusin. So naayos naman. Then dumating na yung mga kaklase niya, kasama yung mga parents, yung nakakuha si Mika ng gift. So happy naman siya nun. Then nung bago kumain, kinulang yung mga pagkain dahil hindi ko nga tansyado kung gaano karami yung dadating. So lumabas pa ako ulit para bumili sa Jollibee tsaka sa palengke. Ayun, ito na, kantahan na ng birthday song. Okay, nablow ka na ng candle. Yay! Okay na, kain na. And then nung habang kumakain na, dami ng mga bisita, hindi namin ine-expect dahil bigla namang dumami nga dahil hindi namin tansyado talaga. Nahirapan kami pagkasyahin yung mga bisita kung saan sila pupwesto. So diniskartehan nilang kanya-kanya na lang sila, iba sa loob, iba sa labas para lang makakain ng maayos. Happy birthday, ate! Yun! Yan yun, ang dami ding mga ligpitin, syempre. Dahil pag maraming bisita, marami talaga magiging ligpitin. Tapos nakalimutan pa namin yung cake i-serve. So tapos na kumain, tsaka lang naalalang hiwain yung cake para i-serve. Pero yun, naayos naman din, naihabol naman. Kumuha na yung mga bata. Medyo marami lang natira dahil hindi nga na-i-serve agad. Then yun, inuman session after kumain nung hapon. Inuman sila, hindi nga lang ako nakainom dahil naggagamot ako nung araw na to. Yan, videoke, yan, kantahan. Si Mika kumakanta din. Naging masaya naman yung birthday ni Mika. Buti na lang hindi dumating yung bagyo agad nung araw na to, do parating pa lang. At least hindi dumating nung araw na to. Medyo umuulan din pero hindi kamukha nung inaasahan namin. Kaya naging masaya naman yung buong event. Yun. All in all, naging masaya naman. Hanggang sa umuwi na sila. Naging memorable yung araw na to para sa amin. Natutunan ko na kahit anong mangyari, syempre pag para sa anak natin, gagawin natin talaga. Kahit magkaroon man ng kung anong problema o kakulangan sa pagkain o kung ano man yan, bagyo man yan, gagawa natin ng paraan yan para mairaos yung goal natin na mapasaya yung anak natin sa special na araw niya. Yan. Sana nagustuhan niyo yung video for today. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. And yun, thank you ulit sa panonood.